Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, August 14, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Maximilian Kolbe. Si San Maximilian Kolbe ay isang tao na sa harap ng labis na pighati at kasamaan ay ipinakita ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad. Habang nagninilay tayo sa mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito, naway maipakita natin ang pagiging tapat sa gabay ng Diyos tulad ng mga Israelita at ang kapangyarihan ng pagpapatawad sa ating buhay. Ang ating unang pagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos at pagharap sa panibagong hamon. Sa aklat ni Josue, chapter 3, verses 7 to 10, 11, 13 to 17, makikita natin ang mga Israelita na nakatayo sa tabi ng Ilog Jordan, handa nang pumasok sa lupang pangako. Ngunit ang ilog ay umaapaw at ang daan ay hindi malinaw. Ngunit inutusan ng Diyos si Josue na hayaang pasukin ng mga pari ang ilog nang may daladalang kaban ng tipan. Sa sandaling umapak ang kanilang mga paa sa tubig, ang ilog ay nahati at nakatawid sila sa tuyong lupa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang daraanan ay mahirap at puno ng mga hadlang, kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, magkakaroon tayo ng daan. Hindi nila alam kung anong mangyayari, ngunit sila'y sumunod sa utos ng Diyos. Sa ating buhay, lalo na sa mga pagkakataong puno ng hirap at pagsubok, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at sundin ang Kanyang gabay. Ang ating ebanghelyo naman ay nagpapaalala sa atin sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18, verse 21 to chapter 19, verse 1, tinanong ni Pedro sa Jesus kung ilang beses dapat magpatawad ang tao sa kanyang kapwa. 7 ba? Sinabi ni Jesus, hindi 7, kundi 77. At pagkatapos ay sinabi niya ang talinghaga tungkol sa hindi mapagpatawad na alipin, na nagpapakita ng pagpapatawad ay hindi isang bilang, kundi isang pagkilos mula sa puso. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi sa mensahe ni Jesus sa araw na ito. Madali tayong magpatawad kung maliit lamang ang pagkakamali. Ngunit ang tunay na hamon ay kapag malalim ang sugat at hirap na dulot ng iba. Sa mga pagkakataong ito, tinitingnan natin si Kristo na ipinakita ang pinakamalaking halimbawa ng pagpapatawad nang siya'y ipinako sa krus at pinatawad ang nagpasakit sa kanya. Si San Maximilian Kolbe, sa kabila ng hindi masukat na pighati sa concentration camp sa Auschwitz, ay ipinakita ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Pinalitan niya ang isang taong nakatakdang mamatay upang magbigay buhay. Ipinakita niya hindi lamang ang lakas ng katawan, kundi ang hindi matitinag na lakas ng espiritu. Pinatawad niya ang mga nagpasakit sa kanya, na nagpapakita sa atin na ang pagpapatawad ay higit pa sa anumang paghihirap. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang iyong gabay sa aming buhay at ang lakas na magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad sa amin. Inaalala namin ang aming mga sundalo at kanilang mga pamilya
Bigyan mo sila ng lakas at tapang habang sila'y naglilingkod ng tapat at may pagmamahal. Patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong mga biyaya at maglingkod ng may pagpapatawad sa kanilang puso tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.